Salamat sa Diyos sa muling pagkakataon na tayo ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Mountain Movers, sa tuwing maririnig natin ang salita ng Diyos, ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya, nagpapatatag ng ating buhay, at nalalapit tayo sa Kanya sapagkat higit natin siyang nakakaulayaw at nakikilala sa tama at Bibliang kaparaanan. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, na ating Ama at tayo ay Kanyang mga anak, na pinatawad, minahal, iniligtas, at ginagabayan sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu araw-araw. Sa oras na ito ay patuloy tayong manalangin bago tayo magsimula. Amang Diyos na mapagmahal, na may gawa ng langit at lupa, salamat sa inyong pag-aalaga sa amin araw-araw. Salamat sa inyong patnubay, salamat sa inyong kapayapaan, pag-iingat, salamat sa inyong probisyon ng pagkain, tubig, hangin, kalakasan, magandang kondisyon ng pangangatawan. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng katalinuhan sa tuwing kami ay makapakikinig ng inyong salita, O Diyos. Salamat din sapagkat pinatatatag mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng oras na makilala ka sa pamamagitan ng mga aral na itinuturo mula sa inyo pong salita sa Biblia. Ang dalangin po namin, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Kinikilala namin na ang banal na Espiritu ay aming tagapagturo at siya ang magbibigay sa amin ng kaunawaan patungkol sa aming makapapakinggan sa mga sandaling ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng Mountain Movers ay magsabi ng Amen, Amen and Amen. Praise God, Mountain Movers. Sa oras na ito ay patuloy nating mapag-aaralan ang ating kalagayan bilang tao na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Nung tayo ay nabubuhay pa sa kasalanan, ang kasalanang ito ang nagdala sa atin sa kawalan, sa kamatayan. Kamatayan, ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So tayong lahat ay nagkasala sapagkat ang kasalanang ito ay namana pa natin kay Adan at kay Eva. At ang dala ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Kamatayan sa pisikal at kamatayan sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. At ito ay kondemnasyon sa ating lahat bilang mga nagkasala. At tayo ay hinusgahan. At matapos na husgahan ay ang final destiny natin, walang iba kundi ang eternal lake of fire. So 5 yan. Sin, death, condemnation, judgment, and hell. So when sin came, nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, pumasok ang kamatayan, pumasok ang kahirapan, pumasok ang sakit at karamdaman, pumasok ang away o gulo,
sa bawat tao, sa bawat pamilya. Ang kasalanan ay nagdala sa atin ng paglayo sa piling ng buhay na Diyos na dati ay kaulayaw natin dahil tayo ay nilalang niya ayon sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. So, una ay kasalanan. Kasalanan na inako ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi doon sa pangalawang Korinto 5:21 or 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging katuwiran sa Diyos. So number one, Jesus dealt our sin and He became sin for us to become God's righteousness. Hindi niya kinuha ang ating kasalanan kung hindi siya mismo ang naging kasalanan upang ang kanyang katuwiran ay ating maging katuwiran. Yung ating kasalanan ay in-identify ng ating Panginoong Yesus bilang siya ang nagkasala. At ang kanyang katuwiran ay in-identify niya sa atin bilang tayo ay hindi nagkasala. Tayo ay katuwiran ng Diyos Amang sumasalangit dahil sa katuwiran ni Jesus na kanyang inilagay sa ating buhay. Kaya ang kasalanan ay dinil ni Jesus na imbis na tayo ang mabayubay sa krus dahil tayo ang nagkasala, siya ang nabayubay sa krus sapagkat siya mismo ang nag-ako ng ating kasalanan. Kaya tayo ay hindi na mababayubay sa krus sapagkat tayo ay naging katuwiran ng Diyos. Inilagay ang katuwiran ng ating Panginoong Yesus sa ating pagkatao. Therefore, we are now set free from death. Death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan sa apoy ng impyerno. In-identify ni Jesus ang kamatayan bilang siya ay resurrection o muling pagkabuhay. Siya ay namatay para tayo na nagtitiwalat nanampalataya sa Kanya ay hindi lang maging katuwiran ng Diyos as if we have never sinned, pagkos tayo ay mabuhay namang muli sa piling niya doon sa kalangitan sa buhay na walang hanggan. That's why when Jesus came, He died, He buried, and then He resurrected. He resurrected after 3 days. He rose back from the dead because He overcame death, which is the fruit of sin. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Dinil ni Jesus ang kamatayan, bunga ng kasalanan, at siya'y nabuhay namang muli. Kung kaya tayo na ginawang katuwiran ng Diyos ay mabubuhay namang muli na makapipiling ng ating Panginoong Yesus sa kanyang kaharian doon sa buhay na walang hanggan kasama ang Amang sumasalangit. At wala na rin tayong condemnation sapagkat si Jesus mismo ang naging kasalanan at namatay at siya'y kinundem dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there will be no more condemnation to those to believe in Christ. Hallelujah! Hindi na kukundinahan at wala ng condemnation doon sa mga taong kumilala kay Jesus, nanampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So we have been forgiven, we have been cleansed, and became God's righteousness because Jesus became sin for us. And then death has no longer sting over us because He resurrected. Therefore, we are also resurrected with Him
in the kingdom of God, in the eternal state or yung buhay na walang hanggan. And Jesus was being condemned for us to set free from condemnation. Kaya wala na tayong condemnation because He was condemned for us. And those who believe on the Lord Jesus Christ, there is no more condemnation. Kaya tayo ay malaya na, we are free from guilt, we are free from sin, we are free from shame because of sin. And then judgment, we are being passed from judgment to eternal life. Therefore, there will be no more judgment to those who are in Christ. Kaya wala nang judgment sa atin. At ang judgment, ang result nito ay eternal life into eternal punishment into the eternal lake of fire. Revelations 21 verse 8. Lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng sinungaling, maglalasing, mangangaway, silang lahat ay mabubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Yesus, kinilala natin siya at pinaghari natin siya sa ating buhay, we became God's righteousness. We overcame death because He's resurrected. Therefore, we will also be resurrected with Him in the eternal kingdom of our loving Father. We are not under now condemnation. We are past through judgment, and our destiny has been changed from eternal lake of fire into eternal life in heaven with our loving Father, Jesus, and the Holy Spirit of God. Sapagkat ang sabi doon sa John chapter 17 verses 2, 3, and 4, if we believe on our Lord Jesus Christ, if we believe on our God the Father, we have an eternal life because Jesus and the Father is the eternal life. Kaya whatever happens in this troubled world, as we have faith in God, we don't need to worry about so many things. We don't need to be afraid of because we have eternal life. We were forgiven. We became God's righteousness. We were set free from condemnation and judgment. We have now eternal life, and we will resurrect after dying to enjoy eternal life with our Lord Jesus Christ in the eternal kingdom of our loving Father. Kaya nga ito ay greatest blessing na wala tayong dapat na ipangamba, ikatakot, wala tayong dapat na ipag-alala anuman ang mangyari sa magulo at madilim na sanlibutan ito. We have an assurance and security because we are in Jesus. We are in Jesus. Meron tayong katiyakan na tayo ay kapipilingin ng ating Amang sumasalangit kasama si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas at ang kanyang banal na Espiritu Santo. At meron tayong seguridad na iingatan niya tayo, papatnubayan niya tayo, sasamahan niya tayo at hindi niya tayo iiwan. Bagkus ay pagtatagumpayin anuman pagsubok ang ating maranasan, anumang problema ang ating madaanan, anuman hamon sa buhay na ito ang ating makaharap. Nandyan siya para sa atin upang tayo ay pagtanggol, ingatan, patnubayan, palakasin, gabayan at bigyan ng katalinuhan kung paano mabubuhay sa mundong ito na nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos na may bigay ng ating buhay, na may gawa ng langit at lupa. Kaya mountain movers, magpatuloy lang tayong lahat. Malapit nang bumalik si Jesus.
At kahit na anong mangyari sa mundong ito, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung naibigay niya ang kanyang buhay sa ating lahat sa krus ng Kalbaryo, hindi kaya't ang lahat ng ating kailangan sa mundong ito, maging sa buhay na walang hanggan, ay ipinagkaloob na rin niya sa ating lahat. Kaya patuloy tayong magpakatatag sa ating pananampalataya kay Jesus at lagi tayong mag-aral, magbulay-bulay ng kanyang salita, tumawag sa kanyang pangalan, sapagkat ang sino mang tumatawag sa kanyang pangalan ay naliligtas at lahat ng nagtitiwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya huwag tayong mangamba o mag-alala sa anumang bagay at maging sa anumang pwedeng maging kaganapan sa mundong ito. Nandyan siya para sa atin. Nakaalalay siya at handang tumulong anumang oras sa ating mga buhay. Kaya tayo manalangin, Amang Diyos na mapagmahal, maunawain, matulungin, salamat sa inyong presensya sa aming buhay. Patuloy namin kinikilala sa aming sarili na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya Panginoong Yesus, sinasang alang-alang namin sa iyo ang aming bukas, ang aming buhay araw-araw. Patuloy ka naming pinaghahari sa aming puso at hinahayaan kang masunod, maluwalhati sa lahat ng aming iisipin, gagawin, sasabihin, ititingin ng aming mga mata. At alam namin na inilaan mo na ang lahat ng tugon sa aming pangangailangan. May sagot na ang aming mga pananalangin. Provided na ang lahat ng bagay sa aming buhay at maging ang mga himala na kailangan naming araw-araw. Kaya o Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat, maging ang kinabukasan ng aming mga anak at pamilya. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pagtitiwala sa inyo ng lubos sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Lahat tayo ay magkakaloob ng ating kaloob sa gawain ng Panginoon. Pinagpala niya tayo, ibabalik lamang natin sa Kanya ang mga pagpapala bilang pagpapasalamat sa lahat ng Kanyang ginawa at gagawin pang himala sa buhay natin at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya magkaloob tayo at maging tapat tayo sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. At ito ay silbing binhi ng mga himala na gagawin pa niya sa ating buhay. Kaya mountain movers, cheer up. God bless you all. Amen. Praise God. Bye-bye.